Sa bawat halalan sa Pilipinas, muling nagbabanggaan ang katotohanan at kasinungalingan. At sa panahong ito, sa gitna ng 2025 midterm elections, isang matinding kuwento ang muling isinabog sa social media. Umano'y kaso ng money laundering laban sa pamilyang Marcos sa Hong Kong. Ayon sa ilang viral videos, isang Taiwanese whistleblower di umano ang nagsiwalat. May 350 toneladang ginto raw, katumbas ng mahigit $100 bilyong dolyar na pinadaan sa mga pribadong account sa HSBC Hong Kong. Isang kasambahay, Inda Didak, kuno ang ginamit bilang tagapamahala ng shell companies. Lahat ito'y isinisi kay dating First Lady Imelda Marcos. Napakalaki ng halaga. Nakakagulat. Pero may katotohanan ba? Ang totoo, walang kumpirmasyon mula sa Hong Kong Monetary Authority, HSBC, o pamahalaang Pilipino. Walang dokumento. Walang kaso. Lahat base lang sa iisang YouTube interview ng isang hindi kilalang negosyante. Ang ganitong estilo ng kuwento, maraming zero, may elementong international at kaugnay ng kayamanang Marcos, hindi na bago. Taong 2002, isang Edilberto Marcos ang sinentensyahan ng Hong Kong Court matapos tangkaing i-withdraw ang 702 billion gamit ang peking gold certificates. Taong 2019, isa ulit, isang David Morano Jr. ang inakusahan ng panibagong scam gamit ang pangalan ng Marcos family. Pare-pareho ang taktika, peking ginto, malalaking numero, at sabwatang mahirap patunayan. Pero bakit muling nauuso ito ngayon? Simple lang, panahon ng halalan. At sa panahong ang kabataan ang bumubuo ng mayoriya ng botante, madaling pasukin ng disinformation ang news feeds, lalo na kung ito'y dumadaan sa YouTube, TikTok, at Facebook. At higit sa lahat, ito rin ang kauna-unahang halalan kung saan may internet voting para sa mga overseas Filipino. Abot tanaw na ng mga kalaban ang oportunidad upang guluhin, lituhin, at manipulahin ang tiwala ng taumbayan. Ayon sa mga ulat, may mga ulat ng deepfake videos, may mga bot accounts na nagpapalaganap ng pekeng impormasyon, at may mga banyagang interes na tila nakikialam sa ating halalan. Tandaan natin, disinformation isn't just a political tactic, it's a geopolitical weapon. Kaya ngayon, higit kailanman, kailangan nating maging mapagmatiyag. Alamin, siyasatin, at tanungin, totoo ba o bahagi lang ng panibagong kwentong pinalalaganap upang muling maikalat ang ilusyon? Ako'y naniniwala, ang katotohanan, gaano man katagal, babangon at lalaban. Kung gusto mong malaman ang likod ng balita at mundo ng disinformasyon sa ating bansa, sumubaybay pa.